Mapagpalang araw mga kapatid, at sa araw na ito samahan ninyo akong pagnilayan ang Ebanghelyo ni Lucas 6, 27 hanggang 38 mula sa Magandang Balita Biblia patungkol sa ang pag-ibig sa kaaway. At ito ang nilalaman. Subalit sinasabi ko sa inyong mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawa ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga nang-aapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inagaw ang iyong balabal, huwag mong ipagkait ang iyong damit. Bigyan mo ang bawat humihingi sa iyo. At kung may kumuha ng iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang nagmamahal lamang sa inyo ang inyong mamahalin, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Ang mga makasalanan man ay nagmamahal din sa mga nagmamahal sa kanila. Kung ang mga gumagawa lamang ng mabuti sa inyo ang gagawa ninyo ng mabuti, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Kahit ang masasamang tao ay gumagawa rin yan. At kung ang makakabayad lamang ang inyong pauutangin, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Kahit ang masasamang tao ay nagpapautang din sa kapwa nila masama, sa pag-asang sila'y mababayaran. Sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, kinggantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos, sapagkat siya'y mabuti kahit sa masasama at sa mga hindi marunong magpasalamat. Maging mahabagin kayo tulad ng inyong ama na mahabagin. Ang paghatol sa kapwa. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan. Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. Ang pag-ibig sa kaaway. Mga kapatid, mahirap pakinggan at higit pang mahirap isagawa ang utos ni Jesus sa Ebanghelyo ni Lucas 6:27-38. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Sa ating karanasan bilang tao, normal ang magmahal sa mga nagmamahal sa atin at galit ang maramdaman sa mga nanakit sa atin. Subalit ang turo ni Jesus ay isang hamon, isang tawag na umangat sa mas mataas na antas ng pagmamahal na hindi nakabatay sa damdamin kundi sa kalooban ng Diyos. Marahil marami sa atin ang nasaktan na ng ibang tao. Maaaring tayo ay pinagkaitan ng tulong, pinagtaksilan, siniraan, o kaya naman ay pinagsamantalahan. Mas lalong masakit kung ang taong nakasakit sa atin ay kaibigan natin o isang taong malapit sa atin. Mas mahapdi ang sugat sapagkat tayo ay nagtiwala, ngunit ang kapalit ay pagtataksil. At sa katotohanan, maaaring hindi lang tayo ang biktima, baka tayo mismo sa hindi natin namamalayan ay nakasakit rin sa iba. Kapag sinabi ni Jesus na mahalin natin ang ating mga kaaway, hindi ibig sabihin na kailangan natin silang gawing matalik na kaibigan. Ang ibig sabihin nito ay dapat tayong kumilos ng may habag kahit sa mga taong hindi karapat-dapat sa ating pagmamahal. Ang pagpapatawad ay hindi agad-agad nangyayari. Isa itong proseso, isang desisyong ating pinipili araw-araw. At ang pinakamagandang dahilan kung bakit tayo nagpapatawad ay hindi lamang para palayain ang iba, kundi upang palayain din ang ating sarili mula sa galit at poot. Ang pagpapatawad ay isang dakilang regalo, hindi lamang para sa taong pinatawad, kundi para rin sa taong nagpapatawad. Sa katunayan, tayo mismo ay tumanggap ng dakilang pagpapatawad mula sa Diyos. Kahit tayo ay makasalanan, minahal niya tayo at ipinadala si Jesus upang tubusin tayo sa ating kasalanan. Sa pamamagitan ni Jesus, pinatawad tayo ng Diyos at binigyan ng bagong pagkakataon upang mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Ngunit upang matanggap ang pagpapatawad ng Diyos, kinakailangan nating gawin ang ating bahagi, aminin ang ating mga kasalanan, pagsisihan ito at tanggapin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Hindi sapat ang basta na lamang sabihin na tayo ay pinatawad. Ang pagpapatawad ay may kaakibat na pagbabago ng buhay. Kung tunay nating tinanggap si Jesus sa ating mga puso, magiging madali para sa atin ang magpatawad sa iba. Ang pagpapatawad ay itinatrabaho. Marami ang nagsasabi na pinapatawad ko na siya pero ayoko siyang makita. O kaya pinatawad ko na siya pero hindi ko na siya kakausapin.
Ngunit ang tunay na pagpapatawad ay hindi lamang salita, kundi gawa. Ito ay isang aktibong desisyon na isinasabuhay natin araw-araw. Hindi madali ang proseso ng pagpapatawad. May mga sugat na matagal bago maghilom. Ngunit kung hindi natin pipiliing magpatawad, tayo rin ang mahihirapan. Ang taong hindi nagpapatawad ay parang isang bilanggo na nakakulong sa galit at puot. Habang hindi natin tinatanggap si Jesus sa ating buhay, mahirap tayong magpatawad. Ngunit kung si Jesus ay nasa atin, bibigyan niya tayo ng lakas upang magmahal kahit sa mga taong mahirap mahalin. Sa halip na paghihiganti, itinuro ni Jesus ang panalangin. Sinabi niya sa Mateo 5:44, "Ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo." Ang panalangin ay may kapangyarihang baguhin ang puso, hindi lamang ang puso ng kaaway, kundi lalo na ang puso ng nananalangin. Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi lamang para sa mabubuti. Sinabi sa Lucas 6:35 na ang Diyos ay mabuti sa mga hindi nagpapasalamat at sa masasama. Ang kanyang pag-ibig ay hindi humihinto sa mga taong karapat-dapat, kundi inaabot din maging ang mga makasalanan. Dahil dito tinuturuan tayo ng Diyos na maging tulad niya, hindi upang husgahan ang iba, kundi upang mahalin sila ng may kabaitan at awa. Madali ang maging mabait sa mga taong mabait sa atin, ngunit ang tunay na pagsunod kay Kristo ay makikita sa ating kakayahang magmahal sa mga taong mahirap mahalin. Si Kristo ang ating halimbawa. Si Jesus mismo ang pinakamahusay na halimbawa ng pagmamahal sa kaaway. Sa kanyang buhay, maraming humamak sa kanya, nagpakana laban sa kanya, at sa huli, ipinako siya sa krus. Ngunit sa halip na maghiganti, sinabi niya, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." Lucas 23:34. Ito ang sukdulan ng pag-ibig, ang magpatawad kahit sa gitna ng matinding sakit. Kung si Jesus ay nakapagpatawad sa mga nagpahirap sa kanya, tayo rin, sa tulong ng kanyang biyaya, ay kayang magpatawad. Ang hamon sa atin. Mga kapatid, tayo ay hinahamon ng Diyos ngayon. Sino ang mga taong nahihirapan tayong patawarin? Sino ang mga taong nagdulot ng sakit sa atin? Handa ba tayong lumapit sa Diyos, tingin ang kanyang biyaya upang matutong magpatawad? Maaari tayong magsimula sa isang simpleng panalangin. Ipanalangin natin ang mga taong nakasakit sa atin. Humingi tayo ng lakas mula sa Diyos upang palayain ang ating puso mula sa galit. Tandaan natin, hindi tayo ang talo kapag nagpatawad tayo. Ang tunay na talo ay ang hindi marunong magpatawad, sapagkat siya ang nananatili sa bilangguan ng hinanakit. Ang pagpapatawad ay isang desisyon. Ito ay isang proseso. Ito ay isang regalo, hindi lamang sa ating kapwa, kundi sa ating sarili. At higit sa lahat, ito ay isang pagpapala mula sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, salamat sa iyong walang hanggang pagmamahal at kapatawaran. Tulungan mo kaming matutong magpatawad tulad ng pagpapatawad na natanggap namin mula sa iyo. Alisin mo sa aming mga puso ang anumang galit at hinanakit. Ibigay mo sa amin ang biyaya na magmahal kahit sa mga taong mahirap mahalin. Naway masunod namin ang iyong kalooban at maisabuhay ang tunay na pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Sa pangalan ni Jesus, Amen.